ayan na. Para talagang pelikula, mga kababayan. Parang Zaldico serye. Narito na po ang part 3, mga kababayan. At matindi. Yung palang alam natin na mga kababayan, kurakutan na nangyari doon kay Alcantara. Sa Bulacan pa lang, mga kababayan na akala natin 25 billion ang nakamal, mga kababayan. Hindi pala 25 billion. Mas malaki pa pala, mga kababayan. Diyos ko Lord. Dahil doblado. Lampas 50 billion pa daw, mga kababayan, ang nakamal ng gobyernong kurakot, mga kababayan. At ang lahat ng ito napunta kina Martin Romualdez at kay Marcos mismo. Kaya gusto daw siyang ipatumba ng dalawang mafyang ito, mga kababayan. Panoorin niyo po ang part 3. Nag-deliver papunta sa bahay ng Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Romualdez. Parang may effects pa. Or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay. Sana nga. Bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Naniniwala tayo, mga kababayan, na inutusan lang ito. Ano bang power nito, mga kababayan, di ba? Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa. Lahat ng resources. Ako. Kaya wag kang umuwi. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya. Ginawa ka lang sa korupsyon. Siya lahat ang may kasalanan ngayon, mga kababayan, no? Imposible. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Go! Narito Kaya po. ngayon, ay hinahamon ko si Ombudsman Remulla. Boying! Kung seryoso talaga siya sa mga sinasabi niya sa kanyang press release, na idadamay niya pati si Martin Romualdez kung magbibigay ako ng ebidensya. Ang mangyayari dyan, mga kababayan, hold on muna dyan, Zaldico. Antayin mong bumaba si Marcos at antayin mong andyan na si Sara Duterte dahil wala kang patas na trial hanggat andyan si Bangag. Patunayan niya ngayon ang pronouncement niya. Imbestigahan niya ang Huwag kang maniwala kay Boying. Ang kanyang kaibigan na si Speaker Martin Romualdez. Ang mangyayari dyan, si Boying ang mag-handle dyan, mga kababayan. I-absuelto lang yan. Kagaya ng pag-absuelto kay Boying, mga kababayan, sa kanyang kaso sa ombudsman. Kung talagang tutupad siya sa tungkulin niya, imbestigahan din niya si President Bongbong Marcos. Sabi nga ni BBM Luzona, let's do it right. At mahiya naman kayo. Hindi po ba? Hindi ka panipaniwala yung mga sinasabi ni Bangag. Nananawagan din po ako sa Senado na imbestigahan ang 100 billion insertion ni Presidente. Alam ko po na hindi gagawin ni Ombudsman Remulla ang hamon. Hindi yan gagawin. Kasi convince sila, mga kababayan, na bakit pa daw mag-i-insert kung pwede naman daw niyang ilagay. Wow! Kaya nga pina-insert mo, no, para ipaamin mo kay Zaldico. At isa pa dyan, mga kababayan, kung in-insert niya, hindi na dadaan sa scrutiny, mga kababayan. I-insert na lang doon sa BICAM, diretso. Pero magaling ang Senado sa investigasyon. At ako ay naniniwala na dahil sa kanila, lalabas ang katotohanan. Yung pong listahan ng mga projects, ilalabas ko din. Ilabas mo din! So may part 4 pa? Dahil dito, mas lalong darami ang ipa-file na kaso sa akin. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. Para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin March 2025 sa aming meeting that he will shoot me. I will talk. Babarilin daw, mga kababayan, ni Tambaluslos kung magsasalita. So sigurado na ito, mga kababayan, kung matutumba ito. Si Speaker ang sinabi niya, At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, we will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous. Kasi they might grave threat. hire someone to do a rub out on me or hire the police to kill me. Kagaya ng ninadiga mo, mga kababayan. Una pa lang ito sa mga gusto kong ibunyag. Marami pa! Marami pa akong dadalhin sa liwanag. Uy, please, special request, Zaldico. How about Lisa Araneta? Please, yan lang. Isuka mo na kung anong nalalaman mo kay Lisa Araneta. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH voice, ang sinasabi nilang halaga
sa ICI ay 21 billion. Oh, umamin daw kunwari mga kababayan, 21 billion lang ang inamin. Pero mas malaki pa pala. Hindi po totoo yan. Ang Akala natin dininay nila. Hindi totoo yan, 21. Mas malaki pa pala. totoong numero ay 56 billion pesos. Grabe. Oh, mas malaki pa pala 56 billion. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Na, sige, sila Boeing mga kababayan, pilit na pilit. Magsauli na lang kayo para ano na daw mga kababayan matapos sa ang lahat. O paano na yan? Dinideclare 21 million tapos sige magsauli ng 21 million. Ginansya pa sila mga kababayan, kumita pa. 56 ang ninakaw eh. At yung halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Kay Romualdez na Bongbong. punta lahat. Romualdez at Marcos mga kababayan napunta ang 56 billion pesos. Ilalabas ko po ang buong detalye sa darating na mga araw. I love it, I love it. Pasensya pa po. Sana po ay hindi nila ako mapatay Sana nga. bago ko mailabas ang lahat. Pero, ano na, i-expose mo na dito sa social media nang malaman ng mga Sa tao. inyong lahat sa Pilipinas, Mm. lalong-lalo na sa aking pamilya. Taos-puso. Kawawa ako pamilya humihingi mo. ng paumanhin. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Pero ngayon, Bakit kasi pumasok ka dyan? Oh, andyan na. Ang yaman yun na, dati pa. Pero eto na siguro mga kababayan, ang sukdulan na talaga. Oh. Kapag pinasok mo yung trabahong iyan, kumbaga, kung saan ka nabubuhay, dyan ka rin akong mamamatay. harapin ang lahat. Uulitin ko po, yung pong pera, wala pong napunta sa akin. Lahat kay Wala pong Bongbong. pera sa akin para i-deliver kay Speaker Martin Romualdez at Pangulong Marcos. Salamat sa inyong pag-unawa. Okay. Antayin namin ang part 4 ha. Antayin natin ang part 4. Samantala mga kababayan. Eto, dito na tayo. Dito na tayo. Pakinggan nyo mga kababayan kung paano binakbakan ng INC. Etong gobyernong bangag mga kababayan. Kami lang uli ito, hindi kami AI. Kayo! Arvin po, Arnel, Ka-Arnel. parang battery, ready, full of energy. Handa na ba kayo uli? Ang dami na nila mga kababayan at ang nakakatawa. Ano ang balita mga kababayan sa mainstream media? 76,000 lang daw mga kababayan ang tao na nagpunta. Initially, sabi nila 46 and then ginawang 70 plus mga kababayan. Ha? Napuno na ang Luneta, 70 plus lang yan. 3 days pa ito mga kababayan na ang dami nila, alam nyo kung ano, andyan, ilalim ng puno yan mga kababayan. Oh, Parang mahina eh. Handa na ba kayo? handa na. Buti pa si Kapitan Opo, Calvin. tama po, napanood po natin. Nauunawaan ang dahilan. Kaya tayo narito para sumigaw, humingi ng katarungan. Katarungan. Sabay tayo. Hustisya! 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 Oh, bukas mga kababayan, pupunta tayo. 3 buwan na. Sali tayo. Lumipas. Huwag tayong tumahimik. Paabot natin ang palawagan ng taong bayan. Accountability. Accountability, transparency, Accountability. ability. For transparency. 3 buwan yan. Hindi tayo titigil. Hindi 3 titig. araw tayo dito, mga kapatid. Oh, grabe. Kaya natin. Amazing. Kaya ba natin to? Kaya, tuloy-tuloy na natin to. Oh, hindi tayo kasali sa simbahan ng INC mga kababayan, pero suportahan po natin ito sila. This time for INC na naman mga kababayan. Kung dati-rati EDSA 1, EDSA 2, pinangunahan ng mga pari mga kababayan. Ngayon, ayaw na ng mga pari ng BBM resign eh. Di baling kurakot mga kababayan basta hindi lang maupo si Sara Duterte. Dito na tayo sa INC. Walang titigil. Walang titigil. Iwanan. Walang iwanan. Sige. Pero iiwan namin kayo sandali. Iwan- Papakilala na namin. Dahil mayroon ng speaker mga kababayan. Salita. Arvin? Opo, I love it. pinig tayong mabuti. Pakinggan natin ito. Mensahe po na ipapahagi sa atin ng ating mga tagapagsalita. Na naming tatawagin po ang kapatid na Bienvenido Santiago Jr.
Ang dami, oh. Eto daw, oh. Ang sabi nila mga kababayan, hindi na umabot ng milyon. Oh, ikumpara natin yung mga kababayan, September 21. Andun lang sila, oh. Oh, 1/8 lang ata mga kababayan. Eto punong-puno, pati na yan sa mga kahoy mga kababayan. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw, kapatid. Narito po tayo ngayon mula po sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Sa iba't ibang relihiyon, iba't ibang samahan at mga organisasyon upang sama-sama nating isatinig Isatinig! ang napakahalaga at napapanahong mga panawagan. Nais po naming linawin, ito po ay hindi pakikialam sa politika. Pakikialam ba ito sa politika, mga Hindi. kababayan? Hindi. Welfare of the people na ito mga kababayan. Welfare of the people. Ito po ay paggamit natin sa ating karapatan at kalayaan sa pagpapahayag at mapayapang pagtitipon na ginagarantiyahan po ng ating saligang batas. Ang Iglesia ni Cristo po ay kaisa Kaisa. ng marami nating kababayan na kumukunti na sa napakalaking korupsyon sa mga flood control projects na kinasasangkutan po ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Pati presidente, Manong, manood kayo ng part 3 ni Zaldico. Sinabi niya, naghatid siya ng 56 billion sa presidente. Doon lang yan kay Bryce Hernandez, mga kababayan. Kaya tayo po ay nakikipagkaisa din sa napakaraming mga Pilipino sa iba't ibang panig ng ating bansa, maging sa iba't ibang panig ng ating mundo na sumusubaybay at nakikipagkaisa sa raling ito. Tayo po ay nananawagan ng transparency, accountability, at peace. Bakit po ba natin Kapayapaan. ito sinasagawa, mga Israeli nating ito. kababayan? Pero, wag niyong sagarin ang galit ng tao. Bagamat peace rally ito mga kababayan, ay aminado tayo, ang ating bansa ay hindi at peace habang andyan ang mga kawatan mga kababayan. Sapagkat The only way to have peace is to be at war. hindi naman po kaila sa atin nasira na po ang reputasyon ng ating bansa. Sirang-sira na. Maging sa Simulan mata ng international community, Simula nang naupo si Bangag mga kababayan, sirang-sira na. paunti po ng paunti ang nais magpautang. Oh. At foreign direct investment mga kababayan, lowest in mga kababayan, in a decade. Lord. Mag-invest sa ating bansa Oh, wala na. dahil sa malalang issue ng Ng katiwalian kurakutan. at kawalan po ng transparency. Sipin nyo, mga kababayan, Example na lang, yung EDGA, walang transparency, yung may sales. Pangulo po Ala, Pangulo na ang kanyang dinira. ng South Korea Ow. nag-utos Na-excite tayo dun ipatigil ang kanilang bilyong-bilyong Oh. pisong Pautang. infrastructure loan proposal Ang sabi ni Claire Castro, fake news daw. ang presidente ng Korea, fake news. Diyos ko, Lord. sa Pilipinas. Presidente na mismo nagsabi ng Korea. Ano po ang kanilang dahilan? Ano ang dahilan? Po sa potential for corruption sa proseso Hindi lang potential. pagpapatupad dito. Siguradong corruption. Oh. Nag-aalala sila na yung buwis ng kanilang mga mamamayan kukurakutin lang dito sa ating bansa. Talaga. Yun ba ay nakakahiya, mga kababayan? Nakakahiya. Pati ang US State Department. Oh. Pati pa yung mga kababayan, corruption index. Ay, ang Pilipinas, sikat na sikat. Sa Top ginanap 3. po na IPEC, Economic Leaders Wala. Oh, ayan. din sa South Korea, Ayan. kapansin-pansin po. Wala pong tiyak na investment pledges Wala. mula Itlog. sa alinmang bansa Medyas ang nakuha ni Bangag. para sa Pilipinas. Mm. At dito lamang pong Nobyembre 3, November 3. nilathala po ng South China Morning Post Oh. na the Philippine stock market is the world's Ay, oo nga. worst performer. Worst. Boo! Dapat nating ikarangal, mga kababayan. Hindi. Boo! Dapat nating
nating ikahiya yun. Dapat ikahiya. Ano ba sinasabi nilang dahilan? Kaya ang Philippine stock market Bagyo. Ang sabi ni BBM, bagyo daw. ay ang world's worst performer. Dahil tinamaan daw tayo ng bagyong uwan at Tinyo, mga kababayan. Kaya naging pangit ang stock market. Dahil po sa mga Julul. government scandals, Oh, yan ang dahilan. Itong mga pagnanakaw, mga kababayan. ang weak structural integrity na nagtataboy po sa mga foreign investors. Kaya nananawagan tayo sa mga Resign na. Please, manawagan na kayo na mag-resign. nasa pamahalaan. Si BBM. Panahon na para tayo gumawa ng mga konkretong hakbang. Ayaw na natin ng mga drawing. Ayaw na Ayaw natin. na natin ng mga salita at mga pangakong walang laman. Sa kanilang, mga kababayan ni na BBM at saka ni Claire Castro, maganda na ang Pilipinas. Diyos ko, Lord. Hakbang ang kailangan Tama na pambubudol. para ibangon ang dangal ng ating mahal na bansa. Gusto namin bumangon, hindi bumangag. Bangag. Kaya kung hindi ho nila ito gagawin, kung hindi nila pairalin, Kung hindi nila pairalin. accountability, justice at peace, lalong bubulusok ang ekonomiya. Anong pupulusok ang ekonomiya, ha? Ang magdurusa, mga kababayan. Mga ordinaryong Pilipino, kabilang na ang INC. Yung ating pamilyang magdurusa. Lahat ng Pilipino. Kaya hindi ito pamumulitika, mga kababayan, dahil lahat tayo apektado. Kaya ipinapanawagan po natin ang mga sumusunod. Una, transparency. Wala. Dapat Wala transparency. gawing bukas sa publiko ang mga ICI pa nga lang, bawal nilang i-live stream. investigasyon Mm. para makita ng mga taong bayan na Diyan pa lang, hindi na yan matutupad yung unang kahilingan natin. Wala nang transparency. So kung hindi nila susundin ito, Manong, anong gagawin natin? Marcos resign na. pagsisiyasat, wala pong pinagtatakpan. Yung batas ay pinaiiral at hindi binabaluktot. Sabi nila, bendalo. Okay lang. Saan tayo, mga kababayan? Government officials, DOJ secretary, justice secretary ka pa, ha? Sometimes you have to bend the law. Agree siya, mga kababayan, sa sinabi ng Sinatong. Ikalawa, accountability. Walang accountability Dapat ngayon. panugutin ang lahat ng mapatutunayang sangkot. Paano mapanagot ang mga sangkot ngayon na sila mismo, mga kababayan, ang sangkot at hawak nila lahat ng ahensya ng gobyerno, pati na ang hustisya? Wala. Sino man sila, Sino? ano man ang kanilang posisyon sa gobyerno, dapat silang panagutin. Presidente. Ito, unahin lang. Isa lang unahin, mga kababayan, tapos lahat na panagutin ang presidente. Panagutin. Siya naman lahat ang may gawa nito, mga kababayan. Dapat pong ibalik ang mga ninakaw nila sa kabangbayan. 56 billion, ha? Kay Alcantara at Hernandez pa lang yun, mga kababayan, sabi ni Zaldico. How much more sa buong bansa? Grabe. Saan nila? Trilyonaryo na ito, mga kababayan. Trilyonaryo. Para sa ganon, magamit po sa mga programang makapagbibigay ng tunay na tulong at serbisyo sa ating mga mamamayan. Sa ating mamamayan. Sa ganang mamamayan. Justice, dapat po isagawa ang mga hakbang ayon sa mga batas ng ating bansa. Hindi dapat hayaang malihis ang justisya para mapagtakpan lang ang sino man. Ngayon, nililihis, no? Pati sila, mga kababayan, napapansin na ang panglilihis. Lalo na ang utak at mastermind ng korupsyon. BBM! Ang utak! Sino ang utak? BBM! Sabi ni Claire Castro, sumigaw pa nga sila ng BBM. Dahil ang sabi, ang utak ng sindikato, sino? I don't think BBM. that they will have that capability. BBM! Ang utak ng mga sindikato. At ikaapat at
napakahalaga din ito. Tulad ng transparency, accountability, at justice. Justice! Ipinapanawagan din natin ang peace o kapayapaan. Tama ba, mga kababayan? Pero hindi mo makukuha ang peace kung hindi ka makikipaglaban. Oh, ang ginawa nitang lang ngayon mga kababayan, nakikipaglaban. Habang hinahangad natin ang katotohanan at hustisya, Tizya. ayaw natin, uulitin namin, ayaw natin na magbunga ito ng karahasan. So, resign na nga. Resign na habang maaga. Dahil ayaw namin ng karahasan, pero hindi namin maa-assure kung walang karahasan later on, kung talagang sukdulan na ang paggagawa ng mga kasalanan nyo dyan. Kaguluhan. Ang Resign now! Resign! ay kapayapaan para sa ating bansa. Kaya mga kababayan, Mga kapatid! tatanungin po namin kayo. Mga kababayan na mga kababayan na niya ginagamit. Dahil iba't ibang na dyan mga kababayan eh. Marami ding hindi kasapi ng simbahan ang nagpunta. Gamitin Sambayan ng Pilipino na to. natin ang ating karapatan sa malayang pagpapahayag. Sumagot kayo ng malakas, sabay-sabay, Sabay-sabaw masigla. at masigla. Ang mga masamang gawa dapat itago o dapat ilantad. Ilantad! Ilantad! Si BBM! Ilantad! 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 Grabe. Pagtanong, ang sino mang nagnakaw sa kaban ng bayan, Panagutin! panagutin o panagutin? Panagutin! 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 Si BBM! Panagutin! Si BBM! Narinig po naming malinaw ang inyong sagot. Sana naririnig yan ng mga kinauukulan. Ay, bingi! Wala! Mauubos na lang ang ating boses mga kababayan. Bukas ito, tapos na ba sila? Ganyan lang. Kaya tama lang po, nasama-sama nating ipanawagan ang ukol sa transparency at accountability. Resign na, yung Marcos resign. Nananawagan din tayo Wala nang pag-asa na ito. yung mga hakbang na gagawin ay dapat na makatarungan at sang-ayon sa ating saligang batas. Hindi tayo sang-ayon sa anumang solusyon na labag sa konstitusyon. Sang-ayon ba tayo doon, mga kapatid? Hindi na lang, dahil ma-inciting to sedition tayo. Hindi tayo sang-ayon sa revolusyon. Pero kung tayo-tayo lang mag-uusap, baka iba ang sagot namin. Hindi tayo sang-ayon sa revolutionary government. Hindi tayo Gusto natin succession. sang-ayon sa kudeta. Gusto natin, mga kababayan, yung talagang kusang loob na, mag-resign si Bangag. Hindi tayo sang-ayon sa snap election. Kami rin. Andyan si George Garcia eh. Bakit pag i-snap election, andyan naman si VP Sara mga kababayan? Hindi tayo sang-ayon sa paglalagay ng civilian military junta. Lalo na dahil si Gibo, mga kababayan, ang ilalagay daw nila. Basta yung hakbang, pagbubunga ng karahasan at kaguluhan, hindi tayo sang-ayon dyan. Hindi tayo sangayon dyan. Gusto natin, lahat ng solusyon, lahat ng hakbang, dapat sumunod sa paraang legal at payapa. Ang paraang legal, pwede impeachment. Pwede nila yan. Naaayon yan sa batas. Sige, i-push na natin yung impeachment tapos i-pressure natin ang ating mga mga kababayan, mga kongresista. Dahil malabong mag-resign si Ngagba eh. Kaya nililinaw din po namin sa lahat. Gusto naming maging maliwanag sa lahat. Hindi po natin hinahangad ang pagbaksak ng ating pamahalaan bilang institusyon. Bilang institusyon. Pero, ang presidente mga kababayan, he is not the government. Pwede siya mag-step down. Hindi babagsak ang ating bansa. Papalitan siya mga kababayan kung magre-resign siya. Magpo-flourish pa nga. Sana maging maliwanag yan sa lahat. Maliwanag. Ang nais natin ay ang pagbagsak ng katiwalian. Naitago na lang natin
sa pangalang Marcos. Ibagsak, 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 ibagsak ang katiwalian, ha? Ng isang pamahalaang tapat at makamamamayan. Ngayon, makabangag ba kababayan ang pamahalaan ngayon? Samang pinuno, yung mga tiwaling opisyal, yan Talaga? dapat alisin. Alisin na! Marcos resign! Marcos resign! Diretsahin mo na sir? Alisin! 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 Hindi Si po Marcos! yung pamahalaang gumagarantya Layas, sa Marcos! kalayaan ng mga mamamayan. Kaya mga kababayan, malinaw ang Malinaw! paninindigan. Hindi tayo laban sa maayos na pamahalaan. Kapag magtino lang, okay lang eh. Tayo po ay laban sa katiwalian. Oh, kailan ba nag-rally ang INC, mga kababayan? Never in history, mga kababayan, na nakialam sila sa rally sa politika ang ganito. Oh, wala tayong natatandaan. Yung mga Katoliko, sina Cardinal Sin, EDSA 1, mga kababayan, EDSA 2, kasali. Pero ang INC, never. Pero this time, mga kababayan, hindi na masikmura. The worst government ever, mga kababayan. Hindi tayo naninira sa sino man. Tayo po ay nananawagan lamang. Nananawagan. Hindi tayo naghahasik ng kaguluhan. Tayo po ay nananawagan ng katarungan at ng kapayapaan. Hanggat hindi po natutunton. Bongbong resign. Hanggat hindi Bongbong resign. napapanagot yung mga mastermind sa korupsyon, itutuloy natin ang ating pagmamatsyag at mga pananawagan sa mapayapang mga paraan. Wala na, itlog na nito ang kandidato ng Bagoong Pilipinas, mga kababayan. Oh, eto na, oh. Kuryente ito, mga kababayan. Buong INC, oh. Kapayapaan. Bongbong bangag. Bongbong bangag. Bongbong. Bongbong resign. Napakaganda po nitong ating pinapanawagan sapagkat ito ay hindi po para sa atin lang. Oh. Hindi po ito para sa kasalukuyan lamang. Para ito sa Kundi future. ito ay para sa kinabukasan ng ating mga anak at Ay, naku, susunod na kawawa ating henerasyon. bansa. Kawawa, Lord. Nararapat sila sa namumuhay sa isang tapat Bakit kami nabudol? at marangal na bansa. Tandaan po natin, habang may tinig na nananawagan laban sa katiwalian, Laban sa katiwalian. laban sa kawalang katarungan, may pag-asa po ang Pilipinas nating mahal. Maraming salamat po. Oy, thank you, sir. Thank you. Pilipinas! Mabuhay. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas. Oh, mga kababayan, oh. Inuna. INC mismo, mga kababayan, ha. Inuna ang welfare ng sambayan ng Pilipino at ng Pilipinas. Bravo, bravo. Saludo kami. Saludo kami. Bienvenido Santiago Jr. Bienvenido. Salamat, Sir Bienvenido. Napakaliwanag ng ating mensahe. Sana po nadidinig tayo ng mga kinauukulan. Oh, sino ba ang nasa kinauukulan? Di ba si Bangag, mga kababayan? Marinig sana ang ating panawagan Oh, bingi, no? Bingi sila. para sa kapayapaan, Oh. pero hindi pababayaang nakalugmok ang bayan. Oh, lugmok na eh. Nalungkot ako doon. Nakakalungkot. Ito palang mga magnanakaw sa kabangyaman, inilulugmok Ng Pilipinas. sa buong sanlibutan. Grabe. Oh, ang liit na ng tingin sa atin ng taga-ibang bansa, mga kababayan. Ah, you're from Philippines? Oh, Pilipinas? Pilipinas? Corrupt country. Oh, yan ang sabi nila, mga kababayan. Papayag ba kayong hindi natin ito ibangon? Ibangon natin. Oh, hindi ibangan. And I don't think that they will have that capability. Sisigaw tayo! Ano ang ating isisigaw? Grabe, oh. Hala, grabe. Ang daming tao, mga kababayan, oh. Maliwanag ang mensahe 3 araw. ng tagapagsalita. Lahat papanagutin. Lahat managutin.
Bongbong Singilin, Lisa Singilin, Romualdez Singilin. Hanapin yung nagtakbuhan, tugisin yung nag-ibang bansa, pauwi! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! At sana, ang nag-iimbestiga, Mm. puro drama. Puro drama! Puro drama! Oh, Ano gagawin sa magnanakaw? ikulong na yan! Mga kurakot! Kulong na yan! Mga kurakot! Kulong na yan! Sige. Pag-isahin natin ang ating tibig! Pakinggan natin ang Sino tumawag? Baka si Bangag na yan, ha? Ano na yan? Papunta na sa akin yan, ha? Itigil nyo yan. Oh, ang sabi ni Bangag, mga kababayan, sa post niya, minomonitor ko kayo. Kayo dyan sa INC. Minomonitor ko ang inyong rally. lahat tayo makibahagi hanggang sa dulo! Dulo. Ito po ang chant natin. Please. Kulong na yan, mga kurakot. Hustisya, hustisya sa bayan ni Nakawan. Hustisya, hustisya. Wow. Investigasyon! Drama-drama! Oh, INC for transparency. Oh. This justice, this. Bongbong alis. Palakpakan naman dyan. I love it. Mga kababayan, Oh, bangag, hindi ka nata...